Nag-ano pa, Ikot-ikot. kina. Magandang araw po sa inyong lahat. Napakagandang tanawin po dito sa Austria. No? Maliit na laot, napakagandang garden. Kasi mga Hofburg, yung dating mga huling mga hari ng Austria, mahilig talaga dito sa magagandang garden. Anyway, ang pag-usapan po natin, nung isang linggo, inanunsyo po ng Assembly of State Parties ng International Criminal Court na sinususpinde nila ang prosecutor na si Karim Khan. Bakit siya nasususpinde? Dahil daw siya ay nagmanyakis. Siya daw ay iniimbestigahan para sa sexual misconduct o pagiging manyak laban sa isang kaopisina niya. Bagamat ang aligasyon ay manyak siya, meron ba itong kinalaman sa kanyang prosecution kay Tatay Digong? Sa tingin ko po, mayroon. Bakit po? Walang pagiging manyakis, yan po ay talagang question sa integridad ng pagkatao ng prosecutor. Ang ICC po, hindi lang dapat lahat above board, hindi lang dapat tama, dapat walang bahig ng pagkakamali or ng kamalian. Kaya nga po, ngayong ang Assembly of State Parties na ang nagsuspinde kay Karim Khan, ibig sabihin, didepekto ang pagiging pagkatao ni Karim Khan. At sa tingin ko, kinakailangan ang hukuman tignan muli ang ebidensya ng malaman kung meron bang depekto rin doon sa pag-iimbestiga ni Karim Khan laban kay Tatay Digong. Alam niyo po, ulitin ko po, no, na ang sistema sa ICC ay inquisitorial. Ang prosecutor ang naghahanap ng ebidensya. Pero ang prosecutor po, ang kanyang katungkulan, malaman ko anong katotohanan. Hindi lang po para kumuha ng ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala. Kinakailangan tingnan din ang ebidensya na magpapakita ng kawalang kasalanan ng isang akusado. Ang problema, kapag meron pong issue sa integridad ng prosecutor, paano tayo magkakaroon ng kasiguraduhan na hindi lang niya kinonsidera ang ebidensya na di umano ay magpapatunay ng pagkakasala ni Tatay Digong? Ano ang ating kasiguraduhan na tinignan din niya ang ebidensya na nagpapatunay na walang pagkakasala si Tatay Digong? Ang problema po, no, inamin din ni Karim Khan matapos ng kanyang investigasyon na siya ay naging abogado rin sa mga di umano yung mga biktima ni Tatay Digong. So doon pa lamang na hindi niya dineklara sa mulat-mula na siya ay tumayong abogado ng mga di umano mga biktima ni Tatay Digong, meron ng question. Bakit sa bandang huli lang inamin? Samantalang bilang prosecutor, ang kanyang katungkulan hindi lang ebidensya para magpapakita ng pagkakasala, ebidensya rin na magpapakita ng kawalang kasalanan. Siyempre po, ibang issue naman yung pagiging manyak. Siguro naman po, hindi niya minanyak talaga si Tatay Digong, no? Pero ang issue po, yung kanyang pagkatao. Kung kaya niyang manyakin ang isang kasama niya sa Office of the Prosecutor, ano na lang ang assurance natin doon sa kanyang pagkatao na tinignan niya talaga ang ebidensya na magpapakita na kawalang kasalanan ni Tatay Digong? Alam niyo po ha, napapansin niyo ba, yung presiding judge ngayon ng trial chamber, marami mga sinasabi at talagang taas kilay siya sa napakadaming ebidensya na pinipresenta ng prosecution. Isa sa pinaka-importanting obserbasyon niya, bakit ang dami-daming mga talumpat ay nagagamiting ebidensya labang kay Tatay Digong? Yan ba ay merong relevance? Ibig sabihin, sinasabi niya, talaga bang ang mga salisalita ay po pwede magpatunay ng kasalanan, ng crimes against humanity? Yan po dapat talaga ang anggulo na tinignan ng isang prosecutor kung siya talaga ay naging tapat sa kanyang katungkulan na dapat maging patas sa investigasyon. Ebidensya ng pagkakasala, ebidensya ng walang pagkakasala. So ano po ang dapat gawin ng hukuman ngayon? Alam niyo po, mas matindi pa ngayon ang problema natin. Kasi yung Marines 18, nagsalita na tanging si Trillanes lang daw ang nagtuturo sa mga prosecutor kung sino kakausapin, kung anong ebidensya ang titignan. Lumabas pa na merong pera na ilinabas si Zaldico para sa mga investigador ng ICC. Hindi ba dapat yung pagkatao ni prosecutor, yung mga sinasabi ng mga Marines 18 ay sumatotal dahilan para repasuhin ng hukuman ang ebidensya ng malaman kung totoo ba na sapat ang ebidensya labang kay Tatay Digong.
dahil yung mga ebidensyang nakalap at pinresinta doon sa confirmation of charges ay mga ebidensya na tanging ibinigay lamang ni Trillanes na kilalang kalaban ni Tatay Digong. Kung naging patas itong manyakis di umano na prosecutor, dapat talaga hindi siya pumayag ng mga investigador niya ay tumatanggap ng ebidensya laban sa isang kilalang kalaban ni Tatay Digong. Nasaan ang fairness? Nasaan ang justice? Kung puro ebidensya na galing laban sa kalaban ni Tatay Digong ang kinonsidera. Sa muli po, wala po talagang kinalaman siguro yung pagiging manyakis sa investigasyon na ginawa ni Karim Khan. Ang importante, dahil meron siyang depekto sa kanyang pagkatao, ginawa kaya niya ang kanyang katungkulan na tignan din ang ebidensya na magpapakita na walang kasalanan si Tatay Digong. Yan ang nasa isipan ng marami ngayon at yan ang isang issue na dapat tignan ng trial chamber. Alam ko po, tapos na yung confirmation of charges, pero ang mga hurado ng ICC, ang kanilang obligasyon, hindi lang po magbigay ng katarungan, kung hindi paniwalaan o paniwalain nila ang buong daigdig na sila ay nagbibigay ng katarungan dahil sila po ay talagang naninindigan sa pinakamataas na standards ng fair play and justice. Kung mawala po ang tiwala sa ICC, lalo pong mababawasan ang hanay ng mga bansa na kasapi ng ICC sa panahon ng mga pinakamakapangyarihang bansa gaya ng Amerika, ng China at saka ng Russia ay hindi po kasapi ng ICC. At sa panahon ngayon ng bansang Pilipinas, ang bansang Hungary at halos ang buong African Union ay nagbabanta na bumitiw na sa ICC. So sa aking palagay, kung talagang gusto magpatuloy ng ICC bilang isang ICC, repasuhin ang ebidensya laban kay Tatay Digong, ikonsidera kung dapat bang talagang bigyan siya ng interim release dahil sa sistema naman talaga ng ICC, yung kanyang warrant of arrest ay nakabase lamang sa good evidence. Hindi man lang yan nakabase sa probable cause. So baka naman ang pre-trial detention talaga ay dapat hindi ipatupad at bigyan ng panandali ang kalayaan samantalang pinapatunayan ng prosecution ang kanilang kaso labang kay Tatay Digong. Agree ba kayo o disagree na ang pagiging manyakis ay sapat na dahilan para magduda sa katapatan at integridad ng isang prosecution na nag-imbestiga laban kay Tatay Digong? Like if you are in agreement at kung hindi naman kayo in agreement, goodbye! Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Ito po yung Spokes ng Bayan, Harry Roque nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye! Okay. Ang daming sagsabi, ang ganda daw ng ano mo. Kasi nakatutok. Kanina nung nagsimula kayo, mga DDS, makinig kayo. Ito ang dapat yung bantayan. O ito, makinig Ito kayo. ngayon, VP Sara impeachment. Apat ang articles of impeachment. Apat. Okay. Ano po ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente? Una, confidential fund. Siguro po nabugbog na kayo dyan sa mga nagdaang hearing, di ba? Confidential fund. Maling paggasta at hindi maipaliwanag kung saan niya ho dinala ang confidential fund. Piatos-piatos na istorya ito. Alright. Dito po, sa pananaw ng iba, may depensa kaagad dyan ng Vice Presidente. Una, posible ito na magharap sila ng mga witness na magsasabi, kaya nga confidential fund yan. Yan ang gawi sa paggasta sa confidential fund. Hindi mo ibinibigay ang tunay na pangalan ng mga tumatanggap kasi nga bumibili ka ng impormasyon. Yun po yun eh. Isa po yan mga kapatid Opo. Isa po yan mga kapatid sa mga posibleng depensa. Kasi nga may mga magsasabi na ganyan talaga ang confidential fund. That's one. And hello, COA report, hindi pa final yan. Gets nyo? Hindi pa final yan. May COA report na hindi po pabor kay VP Sara. Pero sinasabi nga ng attorney POA, hindi pa po final yan. Hindi pa po. Kasi yung COA na yan, ang mga reports na yan, all the way sa Supreme Court, umaabot yan.
kapag kine-question yan. Kaya may mga COA reports po na dekada, 20 taon na bago madesisyonan eh. Naalala mo? So diyan sa confidential fund, sigurado may mga katwiran sila dyan. Yan ang una. Pangalawa, yung bribery. Kanino? Meron daw po mga tutuloy ko ba to? Ituloy mo. Ituloy mo, nakikinig kami. Huwag mo kami binibitin. Hindi kami makakatulog kung Lunes mo pa yan ibibigay. Bigay mo. Yung pong Yung bribery. Oo. Di ba ang kwento dito doon po sa hearing ng committee ni Congressman Chua, Good Government Committee, di ba? Ang sinasabi po, umano ay gumamit po ng pondo ng gobyerno. Meron nga pong duda hinala na bahagi ng confidential fund ang ginamit daw ni VP Sara umano para suhulan yung mga taga-DepEd. Di ba may mga humarap nakatanggap daw ng sobre? May laman 25,000, may laman 50,000 para doon sa ilang pong mga umano ay kontrata at transaksyonnes. Remember? Yeah. So yun ang bribery nila eh. Oo. Bribery, yun po yun eh. Yung mamimigay ng sobre na may pera. Oo. Eh paano kung meron ditong tumistigo ulit sa kanila? Oo. At sabihin na, hello, itong tinanggap namin galing sa pera mismo ni VP Sara. Ano ba yung magbigay ka ng pamasko sa kanila? Ano ba 25,000 kung sakasakali? Alam niyo ho yun, pwede mong salagin at kontrahin. And then, kung ikaw naman na Pilipino, kayo nga, mali-mali ito, sobre lang eh. Di ba? Uy, linyahan nila yan. Mukhang kasama ka sa GC Bakit mo alam? Hindi ba? Bakit mo alam ang sinasabi ng mga sila nga, supporters? mali-malita eh. Bakit mo alam ang sinasabi ng mga supporters si VP Sara? At definitely, kung ikaw na Pilipino na nakikinig, kasi dito po, alam nyo yung EDSA 2, kasi ano yun eh, yung sentimiento ng taong bayan yun eh, na may tinatago, etc. Kumbaga, dito ho kasi, may excite ka ba? Doon sa 25,000 o 50 mil po na nakasobre, mali-malita nga ang inihahatid sa kanila. Bilyon. Alright? So, madaling depensahan. Alright? Pangatlo, ano ito? Yung pagbabanta ni VP Sara. Yes. Yung nasa madilim na kwarto. Ikaw, bongbong Nanyong lahat! Hindi napanood ko kasi yun eh. Yun napanood ko. Nanyong lahat! Lalaki nito. Diba? Kamukha mo yung apo mo dyan Anyway. So yun. Yung pangatlo. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Si Martin Romualdez! Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Nauna pala si Marcos, Martin. Bongbong Marcos. Yan. Tsaka meron siyang binanggit na meron na siyang kinausap. May kinausap na ako. Na pag mayroong nangyari sa akin, Yun. di ba? Okay. Yun, pag may nangyari sa akin, Yun na yun. Yun ang depensa. yun. Hello. Wala namang nangyari kay VP Sara. Hello. Oo, pwedeng ganun ang depensa. May andaling depensahan. Hindi, di ba? Andaling depensahan. Panoorin nga natin ang buo yan. Ano ba sabi niya? Kapag may nangyari sa akin, meron na akong kinontak. Hindi ho ba? I mean, sa akin lang po ito, very elementary. Maaari sabihin natin, i-reprimand na lang natin si VP Sara. Kung ako yung impeachment court, i-reprimand. Diba? I-admonish. Sabihin siya na, next time, huwag ka namang ganyan. Kasi nga, vice-presidente ka, kung meron kang ganyang emosyon, itago mo kasi parang hindi nanonood proper. ng mga bata. Tama, hindi proper for a public official na ganun. Nakikita ka nila nagmumura ka o national TV. But is that an impeachable offense? Well, ikaw na magsabi. Di ba DDH ka? DDH ba ako? Doon kasi ako sa tama sana. Na ba DDS or DDH. Pero tama. Ano yung kaapat? Apat yan eh. Yung grounds. Ito na yung pang-apat. Ito yung, ayun ba yung matindi? Ito na yung gusto kong pag-usapan natin. Yan. Kung bakit kailangan nila ng majority. Bakit? Sa court. Bakit? May kakausapin. Wag, ituloy mo. Ituloy mo na. Bakit? May kakausapin. Inuutosan ko si Ted Filon, no? May kakausapin pa tayo. Ituloy mo. Yung nakaabang si Direk Grace. Bakit daw?
ikakausapin natin muna to, importante to. Sa kapakanan ng bayan. Importante din naman ito, partner. Ito lang po. So, Oo. DDS, do you follow? Oo. Do you follow? Hindi, ako, pinagtatanggol ko kayo, ha? DDS ka ba? Makubot. Kakampi ka ba nila? mamaya pag tinapos mo yan, galit na naman sila sa'yo. Dun sa dulo. Nilalaro mo yung utak namin, ha? Sabi nila. Nilalaro yung utak. Oo. Hindi, I'm just trying to be factual also, no? Tama. Factual, dito po. And then, political doon sa affiliation. Ngayon na ba ito? Pwede to. Ngayon na, mahaba-haba ito, ha? Hindi, ito, para alam nyo sa ating mga kababayan dito, napakadali nitong intindihin. Sa mga DDS, lalo na po, no, sa inyong lahat, sa lahat po, sa mga DDH, well, pwede rin po. Pero sa mga DDS, ito nga po huwag kayong mangamba dito sa impeachment na ito kasi ito po, wag na natin munang pag-usapan yung ebidensya. Wag na ho natin munang pag-usapan yung pong mga sinasabi ng mga testimonya ng mga haharap na testigo. Pag-usapan lang natin yung political alliance. Doon pa lang boundary ka na sige, simulan po natin to, ha. Sa provision ng ating saligang batas, Article 11, Accountability of Public Officers, letrang o number 6. Babasahin po ito ni Chacha. Makinig kayo mabuti. May exam tayo pagkatapos. Ang daling nito, ha? Ang daling intindihin nito. Eto, babasahin po ni Chacha. Para lang natin muna, para lang natin itama ang impormasyon, ilan ba talaga ang kailangan na boto to convict? Article 6, Accountability of Public Officers. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief of Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Klarong-klaro po yan. Wala itong kondisyon, walang sinasabi na quorum, majority, wala. So, sabi nga po ng mga nag-aaral sa batas, kapag klarong-klaro, wala nang iba pang interpretasyon. Hello? Hindi po ba? Klaro. 2/3 of all the members. Walang sinasabi dito na 2/3 of all members in plenary. Walang ganon. Wala po. Klaro na yan. So ano ba ho yung 2/3 ng 24 members? Kailangan mong calculator? Chacha? 2/3. Hindi ako magaling sa Dalawang math. pangkatlo. Ilan yan? 16, di ba? Oo. 2/3. 16. Partner. Alam mo, kung hindi ka lang nagpa-spaghetti Oo. 16 ang Yan. kailangan. 16. Walang duda. Ang dami na boto ang kakailanganin. So kung 24, 16, kung 24 yan, 8 mga kaibigan, yung kumbaga, 8 po, yung kapag nanantili yung 8, doon sa kanila pong kontra sa impeachment, 16 ang bumoto po pabor sa conviction, convicted. So ibig sabihin po, 9 lang ang manatili doon po sa ngayon na sitwasyon na minority, wala na, acquitted na. So isang tabi natin ang mga ebidensya dito, ha. Pag-usapan lang natin ang political affiliation. Kaya pupuntahan natin after this kung bakit kailangan nila yung majority. Kasi yun po ang crucial dito sa diskusyon na ito. Hindi mo na kinakailangan maging isang political analyst, isang graduate ng Ateneo o anumang pong paaralan para maintindihan po, napakasimple nito. So kung 16 votes ang kailangan, mga kapatid, sa sitwasyon ngayon in the Senate, puntahan natin sino ba ang minority. Ngayon, ha? Sino ang minority? Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano. Bilangin mo.
Bongo, Pangatlo. Rodante Marculeta, Ika-4. Loren Legarda, Panglima. Amy Marcos, 6. Robin Padilla, 7. Mark Villar, 8. Camille Villar, 9. Joel Villanueva, 10. Bato de la Rosa, 11. Jingoy Estrada. 12. Okay. Sige, so ang sinasabi mga kapatid dito ha, lahat ng senador. So dito po sa kabuuan, kasama yung bilang ni Bato tsaka ni Jingoy. Alright? Okay. So si Bato ba tsaka si Jingoy, kung sakasakali po na magkaroon ng trial, magkaroon ng hearing, tingin niyo ho ba ito ay lilipat sa majority? Malabo. Tama? Malabo. So agad ka nang may dalawa sa minority. Dalawa na pro-Sara. Ito ho, pinag-uusapan lang natin dito yung political alliance, hindi kasama ang mga ebidensya. Mamaya natin tutunghayan yan. Yung mga sinasabi po ng mga grounds for impeachment. Oh. Yun ho bang tingin ninyo Amy Marcos lilipat sa majority? Sa mga sinasabi, malabo, partner. 3. Oo, may pangatlo ka na. Oo. Yun ho bang Robin Padilla Nako, ay aabandona sa mga Duterte? malabong malabo. So, Hindi ilan- nga niya ituturo kung nasan si Bato. So ilan na? Pang-4 na yan. Yun ho bang Ginoong Rodante Marculeta? Malabo din. Ilan na sila? 5. 5. Okay. Yung Bongo, Malabo. First aid. Di ba aid yan ni dating Pangulong Duterte? 6 na. 6 na sila? Oo. Okay. Yung pong magkapatid na Cayetano? May malabo. Hindi, magkapatid kasi. Akala ko yung isa magkapatid. Ilan na? 8. 8. 8 agad. Okay, 8. Alright. So 8, maaari mong sabihin na solid. Oo, solid yan, solid. Okay, okay. Yung Jinggoy, solid ba? Baka kasi magbago isip So, eh. 8 ha? Oo, 8. Okay. Oo. So, sa 8 yan, tanungin natin, ano ang basa mo dito kay Mark at Camille Villar? Pwedeng lumipat sa tingin ko. ikaw. Sa tingin ko sorry po. Ito personal. Actually, yung Jinggoy nga, sa tingin ko, may passive medyo ganun pa eh. Sandali muna, isip ka Oo. lang. Isip ka lang. Oo. Ito sa mga DDS ito ho yun. Makinig kayong mabuti. Bago ho kayo kung ano-ano mga sasabihin po ninyo. Ito mga bantayan ninyo. Sige, So, bantayan natin meron ka yan. ng 8. May 8 ka. Na solid yun. Super Walang solid. kaduda-duda. Oo. Ano man po ang mangyari, solid yan. Oo. Tanungin natin, yung dalawang magkapatid na Villar and Joel Villanueva. Well, medyo delikado. Ang ibig ko sabihin, may posibilidad talaga. You know, anything can happen. Sa totoo lang. Oo. Anyway, sige. So, Pero ikaw, ano tingin mo? Solid ba yan? Isip ka lang. So, ihiwalay natin ngayon si Senator Jinggoy at si Bato. Okay. O kasi, May oo eh. 10 sila ngayon. Tama? Yes. Okay. 10 sila ngayon sa minority. Bilangin mo, ilan? 10 sila ngayon. Ang solid. Tumawid man yung isa doon, 9 pa rin sila. 9 pa rin, tama. Okay. So yung 9 na yon, kapag solid yon, walang conviction na mangyayari, di ba? Correct. Wala, di ba? Kaya paano ka mangangamba? 16 yan, ang dami yan. Although hindi ka rin nakasisiguro doon sa 16. Ha? May tama ka. Kasi ngayon kasi ngayon ang majority po Mas mahirap buuin yung 16 kaysa sa 9. Sherwin Gatchalian, Oo. Bam Aquino, Oo. Risa Ontiveros, Pangatlo. Pampilo Lacson, 4. Lito Lapid, 5. Kiko Pangilinan, 6. magkapatid na Tulpo, 8. Miguel Subiri, Ikasam. JB Ejercito, 10. Vicente Soto III, 11. and Cheese Escudero. 12. Okay, sige. So, ito na ho yun ha. Ito na yung meat ng ating Sila na ang totoong majority kasi nga nowhere to be found. Sila yung in the- majority. Oo, Okay. So, kailangan again ha ng 16 votes. So, kung meron silang 12, 4 pa ang kailangan. Kung solid nga itong 12 ito, Hindi ka ito sure po, wala dyan. pa, sabi nila, huwag nyo namang pangunahan ng mga senador, kesyo ganito, kesyo ganyan. Dahil sila po ay tatalima sa kanilang sinumpaan, natitignan ang mga ebidensya at doon ibabase ang kanilang desisyon. At magiging impartial, di ba? Gaya po, kaya ho sila nagsusuot ng robe para po ipaalala sa kanila na hindi ka politiko sa pagkakataong ito. Hindi ka senador as in senador. Na maaring maaring maimpluwensyahan ng kung ano-ano mga bagay. Ikaw ay isang huwes.
Yun eh. Kaya nga... Hurado. Oo. Ikaw, kaya kaya pa tayo gumagasta ng robe. Just to remind them na iba ka ngayon, ha? Oo, iba ka Hindi ngayon. ka ngayon si Hindi ka Batman, senator. si Robin ka. Nako, Kasi, para doon pala yung robe. Sana di na tayo gumastos. okay, ganito. Para Sige, ganun, ito oo. ha. Kung assuming po na solid yung 12, Oo, kailangan mo pa ng 4. Apat pa. Okay. Sino yung mga Sige. tingin mong So, pwede? Hindi nga. Ako ayokong magsabi na, ito, posible ito, etc. Ito na. So, kung 12 po ang majority ngayon, Oo. na wala pang kume-question sa Supreme Court at magtataka ka kung bakit si Ginoong Alan Peter Cayetano, bakit ayaw pa rin lumapit sa Supreme Court? Hindi ba? Bakit sa kanila wala pa ni isa na dumudulog sa Supreme Court to question itong majority ngayon na pinangungunahan ni Sherwin Gatchalian? Wala pa. Bakit? Palagay ko po alam nyo na ibig ko sabihin. Hindi ba? Bakit? Yung pong naging desisyon ng Supreme Court na agad ibasura yung petisyon ng isang guro from Las Piñas, hindi po yun pagbasura po, ibig sabihin, sa nangyaring pagpapalit ng mayorya, hindi yung pagbabasura kay Sherwin Gatchalian et al. Hindi yun ang petisyon. Hindi yun, mga kapatid, ang dininig. Ang sinabi ng Supreme Court doon sa guro, Mr. Teacher, you have no legal personality to file that petition. Yung po yun. Kumbaga po sinabihan siya na hindi ikaw ang tama na petitioner. Yung po yun. So dito po, sino ang tamang petitioner? Sila Ginoong Cayetano or any senator. Hindi ba? Kasi nga, miyembro sila nitong kapulungan na may question ngayon dito po sa majority o quorum. Okay, sige. So puntahan natin po ngayon. 12. 12. Bakit importante na mahawakan nila yung majority? Hindi lamang sa presiding officer, ha? Kasi ngayon po mayroon pong diskusyon na baka daw po si forthwith si Escudero ang maging presiding officer. Or Kiko Pangilinan. Yeah. Alright? Kasi parehong abogado. Pero sabi po ng batas, ha, wala pong requirement na dapat abogadong presiding officer, ha. Any senator actually ang pwede mag-preside dito na ihahalal ng kanila pong lupon. Alright? Ang Supreme Court Chief Justice kapag Pangulo ho ng Pilipinas ang nasasakdal. So, be that as it may, gaya po ni Sherwin Gatchalian, pwede rin po siya dito mag-preside actually as ngayon, kung sakasangali nga po, acting Senate President. Okay. Bakit kailangan yung 12? Kapag po hanggang sa magsimula yung trial, kailangan ang mag-preside dito at manatiling mayorya ay yung kampo nila Gatchalian. Ibig sabihin, they have the majority votes. And yan ay napaka-importante sa mga desisyon ng court. Because they have to decide as a body, as a collegial body. They have to decide doon sa mga motion na ihaharap na magkabilang panig. Kaya gustong-gusto po nilang hamahawakan yung majority na yan kasi ito ang crucial. This is very crucial. Mga kapatid, nung panahon ni Joseph Estrada, nagkaroon ng People Power 2 dahil sa pangyayaring ito. Bakit? Yung envelope, yung pagbubukas ng envelope, kung ayan po ninyo, yung nagdaan. Yung pong envelope, mga kapatid, na nanggagaling sa bangko dahil doon daw po malalaman yung pirma ni Jose Velarde. Hindi ba? Yung pong si Clarissa Ocampo, kung tama pagkakaalala ko, yung executive ng bangko na nagpunta sa Malacanang at nagbukas po, mga kapatid, ng account under Jose Velarde's name, si Joseph Estrada. Yung dokumentong yon, kasi po yun ay bank document. Kasama po ito, mga kapatid, doon po sa mga ebidensya ng prosecution. At sinasabi nila, pasumpi na natin ang mga bank records si Joseph Estrada at buksan natin sa publiko yan. Yung envelope na yun, naalala mo? Si Justice Davide ang presiding. Panahon nila Coco Pimentel, ni Loren Legarda. Sila yan. So nung pong panahon na iyon, nagbotohan ang mga miyembro ng court. Kinikalabutan ako, girl, kasi nanonood ako nito eh. Nanonood ako nito.
May kasama akong kaibigan, kaming dalawa nanonood nito. Nagbotohan. Oo. Ano ang naging hatol ni Justice Hilario Davide? The no votes have it. Bumoto kontra sa pagbubukas ng envelope. Tumatayo din yung balahibo ko kahit di ko napanood din. Nung bumoto po Oh. against the opening of the envelope, ito na po yung nag-iyakan na sila, Loren. Umiyak si Loren yan. Oh. Nag-iyakan na sila. Nagyapusan si Nene Pimentel. And that time po, sumalangit nawa si Tessie Aquino Oreta. Sumayaw siya sa kasiyahan na hindi nabuksan ang envelope. At dahil doon nag-walk out ang prosecution at mga senador sa protesta na hindi nabuksan ang envelope na ito nang dahil sa boto ng majority members of the impeachment court. At doon nabuo ang EDSA 2.